Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, makaduterteng senador kakasuhan na at DDS Amy binira ni attorney. Matapos nilantad ni Senadora Amy, nakakasuhan na daw ang kanyang mga kaalyadong senador tulad ni Jinggoy at Joel. Abay bakit daw puro na lang daw DDS senators ang pinag-iinitan ng gobyerno ni Pangulong Marcos? Kaya naman, buineltahan ni attorney itong bias na senadora at feeling abogada na nagpapakalat ng kabalbalan at paninira para lamang protektahan umano ang kanyang mga kaalyadong Maka-Duterte. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senator Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Amy, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Pero pinagtataka ng senadora, bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Alam nyo mga kaibigan hindi ho totoo yan. Oo, ito mga talagang pinapakalat ni Manang Amy Marcos mga kaibigan no. Sa katunayan po ang ICC at DPWH. Ito mga kaibigan no, 'di ba? Nirekomendang kasuhan si Romualdez at si Zaldico sa ombudsman. So doon pa lang mga kaibigan, yung pinapakalat ngayon ni Manang Amy Marcos, nako mga kaibigan, walang katotohanan. Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya. Alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmulan ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Zaldico lang. Sa February 1 naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa pa yan mga kaibigan, wala pa pong opisyal na pahayag ang Pangulong Marcos kung tuluyan na bang bubuwagin ang ICI sa susunod na buwan. Kaya naman mga kaibigan, itong mga pinapakalat ni Senadora Amy no, at mga patuloy na patutsada na talaga namang gustong pabagsakin ng Pangulong Marcos, abay heto mga kaibigan, kinastigo ni attorney. Pakinggan po natin ito, ang ganda nito mga kaibigan, talagang nileksyonan itong bias na senadora umano at feeling abogada pa. Oo. Kung totoong kakasuhan mga kaklir, kung totoong kakasuhan, hindi ba niya nakita na walang sinisino ang Pangulo? Kahit nakasama at naging kaalyado at kaalyansa. Totoo mga kaibigan. Ano yan, referring kay Bong Revilla. O, di ba? Inendorso yan ni Pangulong Marcos. O, kaalyado. Pero walang sino-sino dito. Di ba? Wala nga daw kapakapatid dito Walang pinsan, walang kumpare. Di ba? Kaalyado. Kung talagang sangkot ka dyan, talagang mananagot ka kung malakas ang ebidensya. Yun naman yun mga kaibigan. Kaya yung mga sinasabi ni Amy Marcos na puro na lang DDS senators, abay, ganun talaga. Kung lahat ng kaalyado mo, puro corrupt, talagang mananagot. Di po ba? Di ba? Bakit naman senador? Sabi, ba't naman senador? Di ba? Paano kung yung ebidensya yun ang tinuturo? Exactly. Gagawa Yun ka na ng yun. kaso? Laban sa taong gusto mo makulong tapos wala kang ebidensya. Mga clear, hindi tayo nagtatanggol dito May tanong kasi sa akin kanina Sinabi daw kasi Senator Amy na
bakit daw yung mastermind hindi nakakasuhan? Teka lang, okay? Bakit daw yung mastermind? Referring to dating speaker Romualdez. Ako kahit sino na, huwag natin banggitin yung pangalan ng speaker. Sabihin na natin kahit sino yung mastermind, sa letter A, mastermind. Bakit si A, ang mastermind, hindi yung kinakasuhan? Mga ka-clear. Ito lang sa atin. Kung ano yung ebidensyang nakita, yun muna ang uunahin, right? Totoo. Kung may ebidensya, itong si Senator, kung meron siyang ebidensya laban kay A, na di umanong mastermind, kasi ginigit niya eh. Bakit hindi si ganyan? Ba't hindi si ganyan na siyang mastermind? Ibig sabihin nun, mga kakliro, sinabi niyang si A, let's say si A, na mastermind dapat kasuhan, ibig sabihin nun, hindi ba meron siyang ebidensya? Ito si Senator Amy. Di ba? Doon pa lang eh. Bakit si ganyan hindi kinakasuhan? So, ibig sabihin, meron siyang concrete evidence na itong si A ay dapat, consider na mastermind at dapat nakasuhan. Kung meron ka na palang ebidensya, Kaso wala. diba? At kaya mo nang magturo. Ang problema kasi kay Senator Amy, nagtuturo tapos walang ebidensya. Yun nga. Katulad nung kaninang tinake up natin. Wala ebidensya. Diba? Haka-haka lang. Yung patungkol sa soft pork barrel na gagamitin daw sa pag-impeach kay VP Sara. So with this, halimbawa lang kasi, mastermind ka, okay, go. Kung may ebidensya na, mga ka-clear, at concrete ang evidence mo na sigurado ka mapipin down mo yung inaakusahan ng mastermind, go directly to the court, to the ombudsman and file it. Tama. File it. Hindi pwede sa media mo sabihin na bakit si ganyan, hindi nakakasuhan. Bakit? Sa media mo ba? Yung media, sa media mo ba isusumite yung ebidensya? Ikaw na ang magsumite ng ebidensya since ikaw ang nagbibintang na may mastermind. Yun yung mga kaibigan eh. Totoo naman din kasi, di ba? Kung meron kang ebidensya, diretso mo na sa ombudsman. Hindi yung puro na lang pamilya, di ba? Press release dito, press con dito, kaliwat kanan. Di ba? Nililito mo yung mga kababayan natin eh. Lalong-lalo na ginagawa talagang tanga at bobo yung mga supporters nila. Di ba? Yung ganitong kasimple lang mga kaibigan, hindi ba nila kayang i-comprehend to? Di ba? Na parang, eto, si Amy Marcos, kung ano-ano sinasabi. Di ba? Nagtuturo na may mastermind. Saan? Sa media. Pero wala namang ebidensya. Lagi na lang ganun mga kaibigan. Ganun na lang ba kababaw at kabobo yung tingin nila sa taong bayan? Tulad na lamang yung ginagawa nila mga kaibigan na paninira sa ating Pangulo na sinasabi banga gumagamit ng ganito, ganyan. Pero wala naman silang ebidensya. Ganito rin mga kaibigan, di ba? Yung ginagawa ngayon, takot sa accountability. Basta kaalyado, ang bilis no? Protektahan hanggang sa dulo. Nako. So ngayon, mukhang merong ebidensya si Senator Amy Marcos laban sa di umanong mastermind. Collate it, gather them. Diba? Collate all documents, all witnesses. Kung meron. Lahat. Then pagawa ka na ng complete, mga kaklit, natatandaan nyo. Di ba, bilis-bilis siya nagsumite ng kanyang resolution at recommendation sa ombudsman against SOJ dati, Boying Remulla. BILG Secretary John Vic Remulla. Kay Lacanilaw. Sino ba? Marami pa ito eh. Kinasuhan niya ba si ano? Di ba, basta yung kinasuhan niya ang mga tao na involved sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte. Ang bilis niya nun, di ba? Yes. Ang bilis niya nun. So dito sa kay mastermind, ganun din gawin mo. Go directly to the ombudsman. Wala eh. So dito mga kaklir, mukhang ito yung mga malalaking isda na gusto ng mga taong naiinip na makulong. Yun lang. Pero ang dating sa akin, mukhang nagtataka pa si Senator Amy, bakit sila? Bakit akala ko ba sa Kongreso? At tanong natin, Senator Amy, kasama ka ba doon sa hearing? Yan. Kasama ka ba doon sa mga witnesses na nagbigay na kanilang mga testimony laban dito sa mga naaakusahan, laban sa mga respondents? Nadinig mo ba yung mga salita nila? Diba? Nakita mo ba kung gaano katibay yung mga ebidensya nila? O kung wala ba silang ebidensya? Kasi unless you know them, unless you know the proceedings,
unless inaral mo lahat yung mga dokumento nila, parang you do not have the right Mhm. to question bakit mga senador. Diba? So, anong nangyayari ng mga kakaklir? Optics to. Yan. Sa pag Optics nadinig na talaga. naman ng mga DDS, nadinig na naman ng mga kaalyado niya, nadinig na naman ng medyo mga taong naive, yung nadinig lang. Mm. Ang ipinapakita na naman dito ni Senator Amy, pinipili ang dinidimanda, Selective. mga DDS. Si Senator Bong Revilla, hindi. Yun na nga. Kaalyado, di ba? Yes. O bakit niya sinabang may draft na against Senator Bong Revilla? So, dun pa lang, makikita mo na mali ang hinala. Na selective lang ang kakasuhan. Yun lang. According to her, nakita niya na yung draft. Kasama si Senator Bong Revilla. Isa pa yan mga kaibigan, no? Questionable. Ang lakas talaga ni ni Amy, no, mga kaibigan. Nakita niyo yung draft, 'di ba? Na supposedly pa yan sa January 15 pa lang ilalabas yan. Pero siya mismo mga kaibigan, draft pa lang alam niya na agad. Ang galing. 'Di ba? Ang lakas. Talagang may kapit makapangyarihan mga kaibigan. Alam na alam yung mga plano. Nako. Kaya ingat-ingat din talaga ang ating Pangulong Marcos. Talagang may mga traidor talaga diyan sa loob. At iyan naman din yung ayaw niya kung bakit ayaw niya si dating Secretary Boying Remulla. Dahil ang takot niya, DDS, mga allies ng Duterte, ang kakasuhan. So, tingnan niyo mga kakil. Grabe. Napaka-bias, di ba? Sobra. Hindi neutral. Bakit hindi na lang ipagdasal na lahat na lang ng pwedeng kasuhan, dapat sana may ebidensya. Hindi planting of evidence. Tandaan natin, Senator Amy, ang perpekto dyan, ang expert sa pagplant ng evidence, hindi naman ang ombudsman ngayon. Ang Sino? dating Pangulong Duterte na never mo tinutulan. Well mga kaibigan, real talk din naman talaga yung mga sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, 'di ba? Bias na nga, nag-feeling abogada pa. Tapos, totoo naman nung panahon ni Duterte, siya talaga yung utak diyan sa mga tanim ebidensya, 'di ba? Ginawa nila 'yan kay dating senadora Laila de Lima. Ngayon mga kaibigan, itong mga pahayag ni Manang Amy na bakit puro kaalyadong senador ni Duterte ang kinakasuhan dito daw sa flood control issue na ito, kung tutuusin mga kaibigan, hindi dapat mahalaga kung sino ang kaalyado. Di po ba? Ang mahalaga kasi dito, may anomalya ba o wala itong mga kaalyado nila? At kung meron, sino ang responsable? May ebidensya ba? Dapat ganun Tapos mga kaibigan, kapag ang depensa ay bakit kami lang, bakit puro na lang mga DDS senators? Ang lumalabas kasi dito mga kaibigan, hindi paglilinis ng pangalan kundi pag-iwas sa accountability. Ganito rin mga kaibigan ang ginawa ng mga makaduterteng senador, di ba? Nung panahon ng impeachment ni Sara Duterte, pinatulog mga kaibigan, di ba? Wala, dribble lang ni Chis Escudero. Tapos mga kaibigan, ginawang political yung usapin na dapat sana ito ay accountability. Diba mga kaibigan, ang kaalyadong matino hindi takot sa investigasyon. Ang takot sa investigasyon, alam na may kailangang itago. Tulad na lamang nito mga kaibigan, ni Bato. Yan Kung saan, hirit ni Manang Amy, tinatakot daw kasi na may ICC warrant. Kaya tuloy nagtatago ang kanyang kaalyadong si Bato. Ibang klase talaga mga kaibigan, Imbis na batikusin na bakit nagtatago itong si Bato dahil hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang senador, 'di ba? Abay sinisisi pa ang gobyerno. Ganyan na ganyan mga kaibigan Nililihis nila yung totoong usapin, 'di ba? Kung saan ito yung totoo, abay pilit nilang yan mga kaibigan, pinapaikot. Ginagawang uto-uto, 'di ba? Ginagawang gullible yung mga kababayan natin. 'Di ba mga kaibigan? Ibang klase talaga So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.